tutulungan mo pa rin dahil gusto mo eh. Oh, siyempre, No? personal Pero choice mo yan. yung bigay mo, Oo. Limitado, minor lang. limitado. Minor lang, di ba? Ganun Pag ba yun? nakita mong number one, kahit nakalaban mo at ayaw mo, Oo. mapipilitan ka bigyan. Ano pa, tanong nga, anong pakinabang ko? Bakit ako Para magbibigay? hindi balikan yung negosyo mo in the future. Gaya ng mga malalaking negosyo, di ba? Oo. Alam naman natin yun. Kahit legal yung negosyo. Oo, kahit legal yung negosyo, alam naman natin. Pwedeng butasan ng kahit ano yan. Oo, dito sa atin sa Pilipinas huwag ka malingat, may illegal ka eh. Nakita mo nga yung investigasyon, di ba? Kahit na sino. Oo. Di ba? Lalo na kung nag-imbestiga, Quadcom. Hindi ka pwedeng tumanggi na sumagot. Huwag mong sasabihin, Your Honor, pwede po bang huwag ko na pong sagutin ang tanong niyo? Hindi pwede. Oo. Contempt. Hindi mo sasagutin itong napakasimpleng tanong na to. Oo. Kukontent kita. Oo. Di ba? Samantalang alam nila, sa liwanag at sa harap ng Bill of Rights natin na nakasulat Yes. sa Constitution, anong ibig sabihin ng babae na yun na tinatanong na kung pwede sana makalampas na sa kanya ang sarong ito? Huwag na dumayo yung pagpahirap na. Ang ibig niya sabihin, ini-invoke niya yung karapatan niya sa ilalim ng Bill of Rights, yung right against self-incrimination. Bakit hindi mo ibigay yun? Oo. Di ba? Samantalang ang layunin mo lang naman magpatulong ka para makagawa kami ng batas. Kung sino yung tumutulong sa iyo at nakandang tumulong sa iyo, tinatakot mo at kukulong ba? Saan ka nakakita ng ganyan? Isang halimbawa yan, Kung, yung kay Grijaldo, di ba? Yung tinatanong yung Colonel Grijaldo, na halos lahat ng tanong, yun ang sinasagot. Sabi Hindi nila, lamang yun, halos lahat na dumaan sa kanila. tama po kayo, Kung. Pero hindi Oo. ko sabihin, yun ang pinaka-latest sa yun, itong tungkol kay Colonel Grijaldo. Sabi nila, kapag ka hindi ka kayo sumagot yan, mababalam yung pag-alam namin ng katotohanan na isa lang ang makasasagot. Kung Kung ako kaya, naman si Grijaldo, Opo. kasi sa pamagitan ng mga abogadong nag-advise sa kanya, Oo. Your Honor, baka hindi po nyo alam, sangayon po sa mga pagdidesisyon ng Korte Suprema, pagka ganito po ang nature ng investigation, Oh. meaning in aid of legislation, marami pong limitasyon. Isa na po ay yung tinatawag nating pertinency rule. Na kung saan, ang itatanong nyo lang po sa akin ay may relasyon doon sa batas na iniisip ninyo. So bago ko po sagutin, pwede ko pong malaman ano po bang batas na iniisip ninyo. Oo. Mababara ka ngayon. Di, wag mo kami pakikilaman. Kung kami tuturuan, hindi namin kailangan Ipipilit niya yun eh. Opo, Ay, siyempre. bakit mo ipipilit? Ito po ang sinabi ng Korte Suprema. Mayroon pong limitasyon para hindi po natin maabuso ang lahat ng bagay. Di ba? Nakalagay po dyan at nakalagay pa rin po dyan sa pangatlo kung hindi pa po nyo nalalaman. Nandun pa rin po doon sa pagdidesisyon ng Korte Suprema. Ang karapatan po ng lahat ng taong ipatatawag ninyo o maaaring maging apektado sa mga gagawin namin pagharap sa inyo ay mapuproteksyonan po ang aming karapatan. Oo. Isa po sa mga karapatang gusto naming maproteksyonan ay yung dignidad po namin. Wag niyo po kaming pagsisisigawan. Wag niyo po kaming tinatakot. Kami po'y pinatawag ninyo rito alang-alang sa kagustuhan niyong matulungan namin kayong makagawa ng panukalang batas. Pero hindi po namin nakikita sa ngayon ang ginagawa ninyo. Nako. Sa ngayon sa ginagawa niyong pagpananakot sa amin, wala po kaming makitang kawastuhan ng ginagawa ninyo. Sa tagal na po ng pag-iimbestiga siguro po, wala pa naglakas na loob na sumagot ng ganyan. Ay dahil nga tinatakot mo eh. Oo, yun na nga po. Oo. Aywan ko na si Oo. Kuya Benny. Kung... Si Kuya Benny naman Tulisi kasi. na lang ako. Nung tinawag si Kuya Benny, sabi ni, natatandaan ko pa eh. sabi ni Kuya Benny, Opo. ako po naman ay humarap po, sa akin pong pagkakaalam, Oo. ay wala naman pong, tama, yung pagkakasabi po niya, palagay ko po kanya wala po akong Oo. nalabag at ganito ganyan. Sumagot. Yun ang akala mo. Oo. Ha? It doesn't follow. It doesn't necessarily follow. Opo. Ibig ko sabihin, alam mo na pala yung totoo, ba't ka pa nagtatanong? Hindi ka dapat makipagdebate doon sa tinatanong mo. Yun ang alam niyang isagot. Kaya ang pagkakasagot niya. Oo. Base po kanya doon sa pagpapatotoo ng taong yun. Hindi ko sabihin na bakit ang pangalan. Naniniwala po akong tama po ako at ganito. Ay, hindi. Yun ang alam mo. Saan ka naman Oo. Well, ito naman kasi hindi pala away eh. yun na nga po. Kasi kung ako nandun, Oo. Your Honor, alam naman po pala ninyo kung ano yung sagot, bakit po niya ako tinatanong? Alam ang contempt. Baka ngayon nakakulong si Kuya Benny kung ginawa niya yun. Ginawa niya, umiti na lang. Umiti. Alam niyo pong ginawa ko no? Bumulong na lang ako sa likod. Baka may opya dyan. Pingin naman. Parang ngangatayin ko na lang po. Pero doon sa mga bagay-bagay na yan ko, kasi dapat siguro talaga, Pero hindi nila mapilit. yun na nga, kung sabagot Hindi mo naman nyo lang, iba. oo, hindi, at saka ka lang ayos, ano sabi sa, bilang abogado, alam mo, sumagot ka muna ng oo, hindi, at kung meron ka paliwanag, umuo ka muna o humindi ka, at saka mo ipaliwanag yung gusto mo sabihin. Hindi nga ganun eh. Kasi ang inquiry nila,
parang parang investigasyon ng piskal na parang meron ka ng kasalanan. Hindi yun ang inquiry na sinasabi na batay sa pagkakasulat sa saligang batas. Kasi inquiry in aid of legislation. So, kailangan ikapit mo yun Ilang tulong sa paggawa ng batas. Doon pa lang makikita mo na Hindi ka pwedeng basta-basta ka na lang magtanong nang wala kang nakabalangkas na batas Kaya sabi nga doon sa desisyon there should be an existing legislation. An existing or contemplated legislation. O pagka wala, paano yung tatanong mo? O ano yung referensya mo? Opo. Di ba? Kaya nga ang tanong nila wala nang katapusan Kahit ano na lang maisip nila Pero mukhang meron na yatang legislation. Meron na ba ngayon, Kong? Nakita mo ba yung ginawa nila? Halimbawa, yung sa... Yung yung extrajudicial killing. Sapagkat doon na sentro lahat Ewan ko kung ikaw Nelson, mahilig magbasa itong taong ito Kung nabasa niya na dalawang batas lang ang nagawa panukalang batas. Isa sa Pugo, na kahit wala naman yun, kaya namang kunin lahat yung mga pag-aari ng mga kung sino man nag-invest na nagkasala sa ating bansa. Pero yung EJK, na kapag ka binasa mo, definition pa lang. Opo. Mali na Extrajudicial killings, di ba? Nakakalimutan nila na dito sa ating bansa, bawal na yung death penalty. Wala tayong death penalty po. Ang pagkakadefine, lahat kanya ng pagpatay na walang authorization ang korte. Paano mag-authorize? Wala na nga tayong death penalty. Oo nga, Di ba? Kahit na law student. Palagay ko pagka nabasa niyo, mag-iisip Pag nabasa niya ganun, mga congressmen kaya itong mga ito. Yun lamang mag-entertain siya ng ganung kaisipan, nakakahiya Law student pa lang yun, Definition pa lang. Mali na. Kaya po, 13 hearing yun. Ibig mo sabihin, sinayang nyo ang napakaraming oras ng Kongreso. Pagkatapos gagawa kayo ng panakualang batas, sa definition pa lang, dispalinghado na. Alam mo, Kuya Bene, kung ba't napunta sa ganun? Hindi naman yun talaga yung kanilang gusto mangyari. Hindi paggawa ng batas, kundi usigin ang inaakala nilang tao nagkasala. Tayo bang taga-usig? Pag ang isang tao ay nagkasala, Kuya Bene, alam mo naman yan, pumunta ka sa piskal. korte. Pumunta ka sa korte. Ang Quadcom po ay hindi piskalya, lalong-lalong hindi korte. So, ayon sa sinabi ng Korte Suprema sa maraming pagdidesisyon nila. Pag sa inyong gawain na kayo nag-iimbestiga in aid of legislation, sabi niya, at nakabangga kayo, nakalkal ninyo ang isang bagay na maaring nagkasala ang isang tao, iparti nyo na yun sa piskalya at sa korte. Yun po yung sinabi. Huwag na kayong magpakadalubhasa na kayo ang mismong magkunwari na korte at saka piskal. Which is yun ang tamang proseso talaga. Ibigay mo sa tamang Pagka nakita mo na, maaaring nagkasala. Sa katatanong mo, maaaring nakagawa ng ano mo na. Actually, nakakausap ko rin po yung ibang mga abogado natin, kaibigan, mga piskal, medyo bumaba talaga yung moral nila sa naganap